noong 1955, October 14. Naalala ko dahil Biyernes noon at plano namin ni Ramon na magpasyal sa Sabado. Magsimbahan muna, pagkatapos ay maglakad sa plaza at kumain sa labas. Kasal na kami ng 8 taon, 2 na naming anak, Jose at Francisco. Kasal na kami ng 8 taon, 2 na naming anak, Jose at Francisco. Nagtatrabaho si Ramon sa construction site. Mabuting lalaki, tapat. Ang uri na bawat umaga bago siya lumabas ng bahay ay hawakan kanya sa kamay at titingnan ka sa mata at sabihin, mamaya nasa bahay. Except nung Biyernes na yon, hindi siya nakauwi. May aksidente sa construction site. Sinabi nila na mabilis ito. Sinabi nila na hindi siya nagsufrir. Pero lagi nila nang sinasabi yan, di ba? Ang hindi nila sinabi, ang hindi kailanman sinasabi ng kahit sino, ay kapag may kamatay ng biglaan, kinukuha nila ang lahat ng salitang hindi mo nasabi. Bawat mahal kita na hindi mo sinabi. Bawat away na hindi mo pinagano apologize. Bawat sandali na sobrang busy ka o pagod o galit para lang maging present. Nung gabing yon, nakaupo sa aming mesa sa kusina, gumawa ako ng pangako sa sarili ko. Nangaral ako na hindi ko nasayangin ng kahit isang araw pa. Nangaral akong mabuhay ng may layunin, magmahal ng bukas, at huwag na nang magpostpone ng kasiyahan. Alam mo ba, sinira ko agad ang pangakong iyon. Inakala ko na mas mabuti na ang pamumuhay ko. Mas marami akong niyakap sa mga anak ko. Mas madalas akong nagsabi ng mahal kita. Ngunit dumating ang buhay, di ba? Muling nag-asawa. Naging busy sa trabaho, lumaki ang mga anak. Sinabi ko sa sarili ko na maayos lang, na natutunan ko na ang aral, ngunit hindi talaga. Dahil narito ang hindi ko nauunawaan sa edad 33, ang tumagal sa akin ng isa pang 14 taon para lubos na maunawaan. Hindi sapat na mag-survive ng trahedya at sabihin sa sarili mo na nagbago ka na. Ang tunay na aral ay hindi na ang buhay ay maikli. Sinasabi na ng lahat iyon, mabibili mo pa sa greeting card. Ang tunay na aral ay ito, malilimutan mo. Mababalik ka sa autopilot. Magsisimula kang maniwala na may oras ka pa ulit. At ang kalimutang iyon, ang dahan-dahan na pagbabalik sa pagiging complacent, yan ang tunay na trahedya. Nag-asawa ulit ako noong 1958. Si Carlos, maayos na lalaki, ang uri na palaging may ngiti kahit sa pinakamahirap na araw, magandang puso, 42 taon kaming magkasama bago huminto ang puso niya. At alam mo, ang pinakamalaking regret ko sa loob ng 42 taong iyon, hindi ang mga away namin, hindi ang mga problema sa pera, hindi ang mga hindi namin naintindihan. Ang pinakamalaking regret ko ay ang lahat ng ordinaryong Martes na gabi na ginugol ko sa paglilinis ng bahay at sa pagtahi ng mga damit habang nandyan lang siya na gustong kasama ako. Lahat ng beses na sinabi ko, hindi ngayon, busy ako, habang gustong lumabas at maglakad kahit saan. Lahat ng mga sandaling inaakala ko na laging nandyan, na garantisado, na bukas ay mauulit pa namin dahil narito ang hindi sinasabi nila sa taong nabubuhay ng ganito katagal. Hindi ka lang nawawalan ng mga taong mahal mo. Nawawalan mo sila ng paulit-ulit sa alaala. Bawat beses na mag-iisip ka sa kanila, maalala mo ang isang sandaling sinasayang mo. Isang pag-uusap na hindi mo buong isipan na narinig. Isang yakap na pinuputol mo dahil may pupuntahan ka. Si Francisco, ang aking anak, ay namatay noong 1987. 45 taon lang siya. Cancer. Ako ay 65 na noon. Naalala ko ang pagkaupo ko sa tabi ng kanyang higaan sa ospital. Hawak ang kamay niya at sinabi niya sa akin, "Nanay, pasensya na, hindi ako madalas na tumawag." At gusto ko siyang sigawan, gusto ko siyang yugyugin at sabihin, bakit tayo nag-a-apologize ngayon? Bakit hindi natin tawagan ang isa't isa araw-araw habang kaya pa natin? Ngunit hindi ko sinabi yun.
Hinawakan ko lang ang kamay niya at nagsinabing, hindi totoo. Sinabi ko na may oras pa tayo, wala pala. Si Fernando, ang ikatlong asawa ko, ay namatay 2 taon na ang nakakaraan. 98 taon na siya noon. 21 taon kaming magkasama. At kahit pagkatapos ng lahat ng natutunan ko, pagkatapos ng lahat ng nawalaan ko, alam mo ba kung ano pa rin ang ginagawa ko? Minsan ay nag-scroll pa rin sa cellphone habang nagsasalita siya. Minsan ay nag-size pa rin habang ikinukwento niya ang parehong kwento sa 10 beses. Minsan ay nag-iisip pa rin ng bukas na magbibigay ng atensyon. Hindi palaging may bukas, bata ka, nakaupo ka dyan at iniisip mo, sobra naman ito. O iniisip mo, lahat naman ay mamamatay. Ngunit na mo mismo ang point. Ang point ay hindi na lahat ay mamamatay. Ang point ay kumikilos ka na parang ikaw ang exception, na ang buhay mo ay magiging iba, na magkakaroon ka ng oras balang araw para mabuhay sa paraang gusto mong mabuhay. 103 taon na ako at maaari ko kayong sabihin ng may ganap na katiyakan, ang balang araw ay hindi na dumarating. Iniisip mong maglalakbay ka kapag nag-retire ka. Wala na ang lakas ng tuhod mo sa panahon na yon. Iniisip mong kokonektahin mo ulit ang sarili mo sa kapatid mo pagkatapos ng busy period na ito sa trabaho. Ang busy period na yon ay tatagal ng 20 taon at pagkatapos wala na siya. Iniisip mong magsusulat ka ng libro, matututo ng bagong wika, gagawin mo ang biyaheng iyon. Magkakaroon ng usapan na yon kapag may mas maraming oras ka na, mas maraming pera, o kahit anong kulang pa ang sa isip mo ngayon, hindi mo gagawin dahil narito ang cruel na joke. May oras ka na ngayon din. Ngunit hindi mo ito pinapahalagahan ng tama. Ginagamit mo ito para sa mga bagay na hindi mahalaga. Ginagastos mo ito sa mga taong nagpapababa sa iyo. Sinasayang mo ito sa pag-aalala ng mga bagay na hindi na mahalaga sa loob ng 5 taon. At isang araw, kung swerte kang mabuhay ng ganito katagal namin, ay titingnan mo ang nakaraan at marirealize mong meron ka ng lahat ng oras na kailangan mo. Hindi mo lang ito ginamit. Hindi ko sinasabi na mag-quit ka ng trabaho at tumakbo para hanapin ang sarili mo. Hindi ko sinasabi na i-ignore ang mga responsibilidad mo. Sinasabi ko ang mas mahirap na bagay. Sinasabi ko magbigay ng pansin ngayong araw, sa kung ano ang talagang ginagawa mo sa iyong isang maikling hindi na mauulit na buhay. Ang lola mo, buhay pa ba siya? Tawagan mo siya ngayon, hindi bukas, ngayon, dahil ako ay lola na at maaari kong sabihin sa iyo ang eksaktong ginagawa niya ngayon. Nakaupo siya sa bahay, baka tumitingin sa mga lumang litrato, baka nakatingin lang sa bintana habang naghihintay ng tao na dumating. At iniisip niya ang lahat ng mga apo na hindi na tumawag, lahat ng mga bata na masyadong busy, na may sarili ng buhay. At sinasabi niya sa sarili na okay lang, na naiintindihan niya. Ngunit bawat araw nababali ang puso niya ng kaunti pa. Ang magulang mo, kung swerte kang mayroon pa sila, hindi na sila mananatili magpakailanman. At kapag wala na sila, hindi mo nagagalingin ang away na mayroon kayo ilang taon na ang nakakaraan. Hindi mo nagagalingin na minsan sila ay mahirap kausap o hindi ka nila naintindihan. Ang gagalingin mo ay lahat ng tawag na hindi mo ginawa, lahat ng pagbisita na ipinagpaliban mo, lahat ng beses na maaari mo lang silang kasama sa mesa, sa sala, sa bahay at hindi mo ginawa. Alam ko ito dahil ako na ang magulang na iyon ngayon. 2 akong anak na iniwan ko. Si Francisco ay namatay na, 38 taon na ang nakakaraan. Si Jose ay 76 na ngayon, bumibisita siya tuwing linggo.
ulan man o araw. Bawat linggo walang palya. At alam mo ba, hindi sapat. Hindi dahil hindi siya magandang anak, napakagandang anak niya. Ngunit dahil kahit gaano karaming oras ang ibigay mo, hindi na sapat kapag tunay na mahal mo ang isang tao. Bawat linggo, kapag umalis siya, pinapanood ko siyang lumakad patungo sa kotse niya. At iniisip ko, mauulit ba naming makita ang isa't isa? Sa edad ko, bawat paalam ay maaaring maging huling paalam. At hindi iyon masama, iyon ay matematika lang. Ngunit narito ang kailangan mong maunawaan. Hindi iba ang ganito para sa iyo kahit bata ka. Bawat paalam mo ay maaaring maging huling paalam din. Hindi ka palang naniniwala dito. Mayroon akong isang great-granddaughter, si Sofia. 16 na siya. Noong nakaraang buwan, bumisita siya sa akin. Dumating sa bahay, umupo sa tabi ko at buong oras nakatingin sa cellphone niya. Hindi ko siya sinigawan dahil bakit pa? Iniisip niya na mayroon siyang walang katapusan. Iniisip niya na ang mga text ng mga kaibigan niya ay urgent. Iniisip niya na ang sandaling ito kasama ang kanyang 13 beses na daang lola ay laging available anumang oras. Hindi na ito. At isang araw, baka kapag mas matanda na siya, maalala niya ang bisitang iyon. At maalala niyang ginugol niya ito sa pagtingin sa cellphone. At susakit sa kanya sa paraang hindi niya maiisip ngayon. Yan ang gusto kong iligtas ka sa sakit na yon, sa regret na yon. Hindi sa regret ng malalaking pagkakamali. Yun ay pwede mong mapayapaan sa paglipas ng panahon. Kundi sa regret ng simpleng kawalan, ng pagiging physically present habang mentally nasa ibang lugar ka na, ng pagtrato sa mga taong mahal mo na parang lagi silang mananatili. Hindi sila palaging mananatili. Hindi na ako mauulit na mabuhay ng matagal. Nararamdaman ko na, hindi sa nakakatakot na paraan, sa knowing na paraan, ang katawan ko ay pagod na. Matagal na itong gumagana ng higit sa 1 siglo at handa nang tumigil. At tapat na tapat ako sa ideyang iyon. Mayroon akong mahabang buhay. Mas mahaba kaysa sa deserve ko o sa inaasahan ko. Ngunit hindi ako okay sa iniisip na maaari mong sayangin ang iyo sa paraang sinasayang ko ang marami sa sarili ko. Dahil narito ang katotohanang natutunan ko. 70 taon ng huli. Ang mga sandaling mahalaga ay hindi ang malalaking ito. Hindi ang kasal mo o graduation mo o promotion mo. Magaganda yun. Ngunit hindi yun ang iniisip mo sa katapusan. Iniisip mo ang Martes na hapon na sinubukan ng tatay mong ipakita sa iyo kung paano ayusin ang sinira mong gripe sa bahay at naging patient ka sa halip na magalit. Iniisip mo ang ordinaryong Sabado ng umaga na gumawa ka ng arroz caldo kasama ang mga anak mo at walang nagmamadali at walang kahit sino na kailangan puntahan. Kumain lang kayo ng magkakasama sa mesa. Iniisip mo ang lakad na kinuha mo kasama ang asawa mo kung saan talagang nakinig ka sa halip na nagplaplano kung ano ang isasagot mo. Yung mga sandaling iyon, ang ordinary, ang walang glamo, ang walang kahangahangang mga sandali kung saan ikaw ay nandyan lang, buong-buo kang nandyan. Yun ang mga sandaling mahalaga at available ang mga yun sa iyo ngayon, ngayong araw, ngayong sandali. Ngunit kailangan mong piliin ang mga ito. Kailangan mong lumaban para dito. Dahil lahat ng nasa mundong ito ay dinisenyo para dalhin ka palayo mula dito. Ang cellphone mo, ang trabaho mo, ang mga ambisyon mo, ang mga takot mo, ang walang katapusang to-do list mo. Kung mababalik ko ang 33 taong gulang na Maria na nakatayo sa kusina noong gabing namatay si Ramon, narito ang sasabihin ko sa kanya. Ang pangakong ginagawa mo ngayon na hindi mo nasayangin ang kahit isang araw, susundin mong lahat. Pero basagin mo ito. Basagin mo ito ng paulit-ulit dahil tao ka. At ang mga tao ay nakakalimot
Ngunit narito ang tunay mong trabaho, alalahanin at bumalik. Alalahanin at bumalik. Bawat beses na makakalimot ka, bawat beses na mababalik ka sa distraction at sa pagiging busy at sa pag-aari, na nandyan pa ang mga taong mahal mo. Pansin mo ito at bumalik sa presensya, bumalik sa atensyon, bumalik sa pagmamahal, hindi ng perpekto. Ngunit palagi, 103 taon na ako, nabuhay na ako ng 37,595 araw. At mabibilang mo sa dalawang kamay ang bilang ng mga araw na buong buo akong present. Yan ang tunay kong regret. Hindi ako nag-achieve ng mas marami o naglakbay ng mas marami o kumita ng mas marami, kundi na lumakad ako ng tulog sa karamihan ng sarili mong buhay. Huwag gawin ang ginawa ko. Huwag hintayin ang 70 taon para matutunan ito. Huwag hintayin na mawala ang lahat ng mahal mo sa buhay bago mo ma-realize na dapat mo silang mas mabuting minahal habang nandito pa sila. Tigilan mo ang pagbabasa nito at tawagan mo ang isang taong mahal mo. Ngayon, tigilan mo ang pagbabasa nito at umupo ka sa tabi ng isang tao at maging tahimik. Tigilan mo ang pagbabasa nito at tingnan, tunay na tingnan ang mga tao sa buhay mo habang nandito pa sila para tingnan. Dahil nangangako ako sa iyo gamit ang lahat ng natitira ko, ang bukas ay hindi na dumarating. Ito ang kwento ni Maria. 103 taon na ang kanyang edad. At ang mga salitang kanyang sinabi ngayon ay ang pinakamatapat na salita na maririnig mo kailanman. Kung nag-resonate sa iyo ang video na ito, huwag mong itago. I-share mo ito sa mga taong kailangan ng marinig ito. Dahil baka may tao ngayon na naghihintay na may magsabi sa kanila ng paraang ito. Isulat mo sa comments ang pangalan ng isang taong gustong mo tawagan ngayon at tawagan mo siya pagkatapos mo mapanood ang video na ito. Ako si Gabriel. Ito ang Forever Young Tagalog. Mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe at panoorin ang ibang mga video sa channel para sa mas maraming aral na katulad nito. Ang bukas ay hindi na dumarating, ngunit ang ngayon ay nasa iyo pa. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.